Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa oras na ito. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga napapanahon at makabuluhang impormasyon tungkol sa isyong pang-edukasyon. Halina, sama-sama tayong makibalita. Ako si Richelle P. Apitan. At ako si Aldrin Bravo, ang inyong lingkod para sa Kidlawan South District Newsbits. Narito na ang balitang dapat abangan ngayong araw sa KSD News Bits. Kaugnay ng balitang ito, Kidlawan South District nakapagtala ng 100% limited face-to-face implementation. Para sa karagdagang detalye, narito si Kidlawan South District News Reporter Arlife Canacan. Nagharap-harap na rin ang mga estudyante at guro sa lahat ng paaralan sa distrito ng Kidlawan South na kabilang sa expanded face-to-face classes. Sabik na inihatid ni Nanay Charmy ang kanyang grade 1 student anak sa Kisulan Elementary School. Ito ang unang pagkakataon na sasali sa in-person classes ang kanyang anak. Labis na ikinatuwa ni Nanay Charmy na balik physical classes na. Lalo't aminado itong hirap siya na balansehin ang paghahanap buhay at pagtuturo sa anak noong naka-modular learning pa ito. Lisod jud kaayo, maunang karon lipay na kaayong mga ginikanan nga naanay face-to-face classes para matudluan na jud og tarong ang among anak. Lahi ra gyud ning naa atong bata sa eskwelahan kaysa naa sa balay lang. Usahay bahin ang oras sa pagdula ug usahay dili nako matudluan ang akong anak tungod sa akong pagtrabaho. Naganap nga noong 5 ng Abril taong 2022 ang kauna-unahang synchronized flag racing na simbolo ng pagbubukas ng limited face-to-face classes sa lahat ng paaralan sa Kidlawan South. Bago pa man ito, may 2 paaralan na nanguna sa pagkakabilang nila sa pilot limited face-to-face classes. Ito ay ang Nudilia Elementary School mula sa Bulol Salok, Kidlawan na pinangangasiwaan ni Ginoong Johari C. Canacan at Tacob Elementary School mula sa Barangay Tacob, Kidlawan sa pangunguna ni Ginoong Rene P. Cona. Ng pagbubukas ng 4 pa na paaralan noong 14 ng Marso taong 2022. Kabilang narito ang Bagong Negros Elementary School, Kisulan Elementary School, Emilio Jose Senior Elementary School, at Governor Nonito D. Llanos Senior National High School. At nakumpleto na nga ang 15 elementary schools, 4 na public high school at 1 private high school kung saan naging 100% ang pagbubukas ng lahat ng paaralan sa Kidlawan South District. Ito ay ang mga sumusunod: San Pedro Elementary School, Latian Elementary School, Guyot Recalde Elementary School, Pasig Elementary School, Pucaleel Elementary School, Tacol Elementary School, Isabelo Calmas Senior Central Elementary School, Idia Elementary School, at Marcos Zumbilon Elementary School. Sila ay nakapasa sa ginanap na ebalwasyon mula sa kinatawan ng Dibisyon ng Davao del Sur. Sila ay sinuring mabuti upang masigurong ligtas ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Para sa karagdagang updates mula sa high school, narito ang ating news correspondent, Ronald Vincent Estremos. Ronald? Salamat, Arnie. Tunay nga walang inaatrasang laban ang mga guro ng Kidlawan South District. Hindi lamang sa elementary schools, kundi pati na rin sa secondary schools. Ito'y kaugnay sa mas pinaigting na kampanya ng DepEd Davao del Sur na palawakin ang pagkakaroon ng limited face-to-face classes sa buong dibisyon. Narito tayo ngayon sa isang Fartlang National High School sa Kinlawis kung saan ating masasaksikan ang pagbabalik face-to-face classes ng mga mag-aaral. Mula sa entrance ay dumaan sa minimum health protocol ang mga bata bago sila makapasok sa kanilang silid-aralan.
Kasama natin makakapanayam ang school head ng Kimlawis National High School, Ma'am Mia Cris Calipsanda Aron. Magandang araw sa ating lahat. Ma'am, maaari niyo po bang ibahagi kung ano-anong paghahanda ang iyong ginawa? Isa sa mga paghahanda na aming ginawa ay ang pagpupulong sa barangay at sa mga magulang. Bahagi nito ay ang pagtalima sa School Safety Assessment Tool at ang pagsunod sa Minimum Health and Safety Protocol na itinakda ng Department of Education. Para sa inyo, ano po ba ang susi upang maging matagumpay ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral? May tiin ng mga guro ng Kimlawis National High School na maisakatuparan ng face-to-face classes. Nang dahil dito ay nagkaroon kami ng determinasyon sa paghahanda lalong-lalo na sa health and safety protocol na itinakda ng IEPF. Salamat, ma'am. Maraming salamat din po, sir. Kabilang din sa mga secondary schools na nagbukas ng limited face-to-face classes, ang Governor Nonito Diliano Senior National High School, Zosimo Magdadaro National High School, Governor Nonito Diliano Senior National High School, Tacob Extension, at isang private school, ang Cogon Bakaka High School of Kiblawan Incorporated. Tunay nga ang pinaghandaan at di may pagkakailang ginawa ng lahat ang kanilang makakaya upang masigurong ligtas mula sa banta ng COVID-19 ang ating mga mag-aaral na itinuturing na pag-asa ng ating bayan. Mula rito sa Kimlawis National High School, ako si Ronald Vincent Estremos kasama ang buong pwersa ng information team sa likod ng kamera nag-uulat para sa KSD News Beats. Maraming salamat, Ronald Vincent Estremos. At yun ang mga bagong kaganapan mula sa Kiblawan South District. Antabayan ng muli ang programang maghahatid sa inyo ng mga nagpapanahon at makabuluhang impormasyon tungkol sa mga isyong pang-edukasyon. Ito ang KSD News Bits.